Matapos ang nakakabitin na last panel na ito, ay ngayon na lumabas na ang spoilers para sa parating na chapter 19 ng JJK Modulo, ay sa wakas masasaksihan na natin ang pasilip sa full power ni Dabura na isang bakbakan laban kay Mahoraga na magdi-determine talaga sa title ni Dabura bilang ang pinakamalakas na simuyan. At ang spoilers po natin ngayon mga kaibigan ay puno talaga ng sorpresa na tsak na magpapahype talaga sa inyo. Pero disclaimer muna, spoilers pa lang po ito, hindi po full chapter review, meaning hindi pa accurate at kulang-kulang pa at subject to change ang mga info at scenes na ilalahad ko ngayon. Kaya may huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang eksena dito kay Mahoraga na agarang naputulan ng kamay gawa ng panigbagong bilis ngayon ni Dabura, na kung saan ay may kita na nakafocus at nakadilat na nga ang kanyang tatlong mata habang ina-achieve ngayon ang sub-speed of light, to which ay dito na siya nag-attempt ng sipa kay Mahoraga at habang gumagalaw siya na nearly sa speed of light ay may nire-recall siya rito ng mga memories o mga eksena sa past. Maya-maya pa'y tinamaan na nga ni Dabura itong si Mahoraga ng isang napakalakas na sipa na bumuo talaga ng napakalaking pagsabog, and just like that ay natunaw ang buong katawan ni Mahoraga. Subalit ang wheel nito ay nakalutang pa rin sa ere sapagkat nag-regenerate na naman si Mahoraga, kaya ay naghanda na naman ulit itong si Dabura. And on the next panel ay may kita ang laban ngayon itong dalawa na inihalin tulad ngayon ni Dabura sa pagsayaw, na para bang ang kanyang laban ngayon kay Mahoraga ay isang paraan ng pagtuturo sa kanya sa isa pang higher level mga kaibigan ng power. At ang art choice dito ay para bang mula sa painting. Following this scene ay may kita na nadurog pala ang isang paa ni Dabura na I assume ay resulta ito ng kanyang pagtakbo at pagsipa kanina na nasa sub-speed of light. However, in this very moment ay may nire-recall ngayon si Dabura na nagpabigay sa kanya ng idea sa kanyang susunod na gagawin, na for now, upon the time of recording ay wala pang translation sa kung ano itong nire-recall niya. Subalit ang kanyang pag-recall sa mga happenings na ito ay nag-result sa kanya ngayon na matutunan ang reverse curse technique, na for the first time ay natutunan niyang isang level ng curse energy manipulation na tanging ang mga talented lang ang nakakagawa. Grabe, mid-fight ay natutunan niya ang RCT mga kaibigan sa pamagitan lang ng pagre-recall sa kanyang mga natutunan dito sa Earth. Na on the next scene ay may kita ang mga Jujutsu Sorcerers na nagmi-meeting na tila ba'y napag-usapan nila rito ang kanilang iba pang option na gagawin habang tinatraya ngayon ng magkapatid na Okotsu ang kanilang buhay. Sa ngayon ay wala pang translation dito. However, on the next scene ay may kita naman itong sina Oski na nag-uusap din kasama itong kanyang mga kaibigan, na sa kanilang side ay maaaring napag-usapan din nila rito ang kanilang dapat ding gawin habang si Maru at Dabura ay nakikipaglaban sa mga Earthlings. And in this moment, habang sinisigawan naman ni Oski itong kanyang mga kasama, ay nag-cruise naman ang kanilang landas dito sa mga Jujutsu Sorcerers. Dahil dito ay kaagad na nagkaroon ng matinding tensyon dito sa dalawang grupo, nang sa walang pag-aalinlangan ay naghanda na sila para sa isang sagupaan. Matapos ng eksena niyan ay eto na mga kaibigan ang pinakahinihintay nyo na eksena. Kasi sa wakas ay dito na nagpakita ang nag-iisang Yuji Itadori na nakatingin sa building at may sinasabi sa kanyang sarili. Agad namang napansin ni Mino itong si Yuji na di niya alam na si Yuji pala, at sinabihan niya ito na bakit nandirito raw ito sa area na ito na restricted ito sa mga tao na walang permission. Subalit di siya sinagot ni Yuji, kaya dito na kinutuban si Mino na ang taong ito ay maaaring si Yuji na ngayon naghanda na pala ng isang blood manipulation piercing blood, na in an instant ay nagpakawala siya ng di lang isa kundi napakaraming piercing blood na tumama sa mga Simurians at Jujutsu Sorcerer na magpapatayan na sana. At man, grabe ang piercing blood na ginawa ngayon ni Yuji para mapahinto ang laban na tumagos talaga sa mga windows ng buong building. Dahil dyan ay napasabi pa nga rito si Yuji sa kanyang sarili na baka ay napasobra raw ang kanyang ginawa ngayon. Si Mino naman ay napasigaw sa sobrang pagkagulat na sabing Yuji Itadori. Man, grabe. Napakatinding spoilers ang inirelease ngayon, kasi sa wakas ay dumating na ang pinakaminamahal talaga ng mga fans na MC na si Yuji Itadori. Kaya ay nasasabik na talaga akong gawan ito ng full chapter review para mas maintindihan talaga natin ang mga nangyayari rito mula kay Dabura versus Mahoraga hanggang dito sa eksena ng pagdating ni Yuji, at para mas madadama pa natin ng husto ang labanan. Kaya abangan nyo ang full chapter review natin para sa chapter 19 nitong JJK Modulo mga kaibigan, kasi dito mo natin tatapusin ang ating spoiler review. Kaya naman kung gusto nyo ating video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.